This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, your love life in the next 3 months. For group 1, we have the number 4. For group number 2, the moon. And that's a group number 3, zodiac sign of Scorpio. Yan. So this is a general tarot card reading. You have to use your intuition sa reading natin. Pag-usapan lang natin na, pag general reading, channel natin dito, collective energy. Iyan. So, you have to use your own intuition sa mga messages na nasasagap mo. And thank you na sa mga nagsend ng email sa akin. Lalo na kay Paul. Shout out sa'yo, Paul. Nabasa ko napakahabang email mo sa akin. And na-appreciate ko yung feedback mo sa personal reading. Yes. Thank you so much sa email. And if gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo na ako sa email ko, nalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Nalisa Taro. Yan, pwede mo ako message if gusto mo ng personal card reading galing sa akin. I think all good na tayo. We can start the reading. Sana makuha may messages na para sa'yo. Mag-leave ka ng comment. Pero syempre, reminder lang. Let's be also sensitive, diba? Tao din ang tarot card reader nyo. Tao din ako. Yun naman na. Ang mapapromise ko lang naman is gawin ko yung best ko sa reading. That's it. Channel ko yung messages na nakikita ko. So, pwede kang mag-leave ng comment. Pwede naman. Open naman ako sa criticism. Yes. Wag lang sa personal attacks. Pagiti ko lang kayo. Wag personal attacks. Siyempre, may ego din tayo eh. Ego ko natitrigger din minsan eh. May discernment naman ako kung ano yung criticism, ano na yung personal attack. Nakikita ko naman na pinagkaiba niya. So, reminder lang na let's be sensitive din, diba? Sa mga comments na iniiwan natin. Energy natin yan na. So, pag nag-iwan ka ng comment, that's your energy. And yung mga words na yan, nagbabibe din yan. Back to you yan na. So, kung ano yung energy nilabas mo, babalik yan sa'yo. So, let's be mindful. Reminder ko lang yun sa lahat. But I think all good na tayo. We can start the reading. I'll start with you, Group 1. And thank you everyone for watching the video. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading, Group 1. So, back tayo sa topic. Your love life in the next 3 months. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. So, pinili mo, number 4, and 10 of Swords. So, ano yung energy ng reading natin? Nirepresent siya ng 10 of Swords. Possible, andito ka sa time na medyo nasasaktan ka sa nangyayari sa love life mo. May dalawang cards dito ng papakita ng pain. Yung 10 of Swords, yung 3 of Swords. And 8 of Wands sa ilalim. So, may problem sa communication. Pwedeng nag-stop. Tumigil ang communication. Yung energy lang na reading para siya sa mga taon nagkaroon ng separation, breakup. And yung breakup na yon, pwedeng nanggaling siya sa breach ng trust, nawala yung trust, betrayal, infidelity, or irreconcilable differences. Hindi naman natin nagkakahiwalay dahil may infidelity. Hindi naman. May mga times na hindi lang magkasundo. Hindi magkasundo yung mag-partners. Alam mo yan? Ngayon kung dumadaan ka sa ganito, nandito ka sa time na parang hindi mo maintindihan kung kayo pa ba or hindi na kayo, then, ang payo ng cards sa'yo is communication. May mga bagay na lumalabas na, coming into the surface. Alam mo yun, yung parang nasa ilalim and then unti-unti natutuklasan mo, nalalaman mo. And nasasaktan ka sa mga impormasyon na nalalaman mo. Possible nag-invest ka ng todo sa connection na to. 3 months ang pinag-uusapan natin. So,
timeless sa reading na to. Pwede mo apply kung kailan mo mapanood ang reading natin. Napakita lang dito na pwede pa naman ilaban kung gusto mo ilaban ng connection. Yes, nasa hindi ka magandang relationship, let's say, nasa ila abusive or ayoko sabihin toxic. Minsan kailangan mong pag-isipan na hindi mo kailangan magtiis. Ayoko yan. Hindi mo kailangan magtiis kung nahihirapan ka. Hindi mo kailangan patagalin yung paghihirap mo. Napakita lang dito na sa loob ng 3 buwan, pwede magkaroon ka ng procrastination. Pinagpapaliban yung mga bagay-bagay na kailangan ng pag-usapan. So yung next 3 months, pwedeng very confusing para sa'yo. Confuse ang isip mo. Medyo hindi mo alam kung saan direction pupunta. Pakiramdam mo kailangan mo ng backup, kailangan mo ng mga tao, kailangan mo ng support, kailangan mo ng mga taong mapapagsabihan ng problema mo. Makatulong dito mga kaibigan mo. Ang page din kasi messages, message. Pwede makatanggap ka ng message galing sa bibig ng isang tao na malapit sa'yo, na like kaibigan mo, na magbibigay sa'yo ng ideya kung anong dapat mong gawin sa connection mo. Parang out of the blue nanggaling yung message na yun. Bigla na lang yung sinabi sa'yo, yung sagot talaga sa problema mo. Yung connection mo sa person, parang papunta siya sa ending. And pinipigilan mo siyang pumunta doon. Bigay ko lang group 1. Yung energy lang ng reading, parang papunta siya sa ending pero ayaw mo siyang pumunta sa ending. Tinatry mo siyang i-revive. So possible yan na mangyari sa'yo sa loob ng 3 buwan. Merong hindi nangyari maganda sa relasyon pero pinipili mong wag pansinin. Pinipili mong ignore. Pinipili mo na hindi siya tingnan. Deadmahin. Magsawalang kibo. And ang payo ko, kung nasa abusive relationship ka, humingi ng tulong. Asama tarot reader You have to use your intuition. Kung nagpunta ka sa reading, may karelasyon ka na hindi nag-work ang relasyon niya, then ito ang reading para sa'yo. Sabi lang ng card na, minsan kailangan natin magsalita para malaman ng partner natin ano ba yung kulang, ano ba yung kailangan, ano ba yung nangyayari. And kung hindi talaga nag-work yung relasyon, hindi siya nakakatulong sa'yo, alam mo masamang i-let go. Yung 6 of Wands travel card yan So parang na-inspire ka mag-travel, na-inspire kang pumunta sa malayo. Ang tanong, tinatakasan mo ba yung problem mo? Kasi wala natin maging honest sa sarili. Minsan, nangyari yan na ayaw natin harapin yung nangyayari sa relasyon. Tatakas muna tayo. Punta muna tayo sa malayo. Yan. Pwede ma-experience mo yan Sa susunod na 3 buwan, makaranas ka ng escape. Pansamantala, makalayo ka muna. And iba-iba naman kayo, diba? So, yung iba makalayo, makalipat ka muna ng tirahan. Yung iba, mag-separate muna kayo ng bahay ni person. Yung iba, magbakasyon ka sa malayo. More lang parang lumayo. So, pwede ka makaranas ng parang separation sa partner. Pagkakalayo. Para mapag-aralan yung sitwasyon, matingnan siya mabuti. Pwede yan din makatulong sa inyo. Magkaroon muna ng space. Alam mo na may part kay person, love ka pa rin. Ay nagtatas ka sa love na yon. Alam mo marami kayong pinagdaanan ni person. Ano pa nakakaiyak yung reading? Honestly. Bigay ko lang. Hindi ko alam kung lagi ka ba umiiyak. Dahil kay person, pakiramdam ko kasi, nasasaktan ka pero hindi mo inaamin. Alam mo yun, parang poker face, yung saktan ka sa pinakailalim, pero hindi mo sinasabi talaga sa mga tao. Pag yan, kinikim-kim mo, lalo yan ihirap pagtagal. So next 3 months, maintindihan mo na wala masamang umiyak. Wala masamang umiyak. Kung nasasaktan ka, umiyak ka. Wala masama. Hindi natin kailangan kim-kimin ang sama ng loob natin. Napakita lang na maintindihan mo emosyon mo. Maintindihan mo na nasasaktan ka, accept mo na yun, nasasaktan ka. Kasi nagkaroon kang mataas na expectation kay person. And yung mga expectations sa'yo, hindi niya na-meet. At tanggap mo na hindi niya na-meet yung standard mo, hindi niya na-meet yung expectation mo. Parang sumablay siya ng konti. Yan, parang ang next 3 months sa love life mo, maintindihan mo na mataas ata ang expectation ko sa kanya. Parang yan. And dahil sa mataas sa expectation ko, nasasaktan tuloy ako. And possibly, sa next 3 months, mag-focus ka sa healing,
sa sarili mo, sa pag-aalaga sa sarili mo. Hindi ka mamahalin ni person kung hindi mo mamahalin ang sarili mo. Kung makikita ka niyang pinapabayaan mo ang sarili mo, lalo siya mawawala ng gana sa'yo. Ang payo ng card, gawin mong maayos ang sarili mo. Gawin mo ang sarili mong Queen of Pentacles, alagaan mo ang sarili mo. So next 3 months, magpo-focus ka sa healing, magpo-focus ka sa sarili mo. Pwedeng magkaroon ka ng inspiration na pagandahin ng kaperahan, mag-focus ka sa career. Yan. Actually, parang yung love life mo, hindi mo masyado ipaprioritize sa susunod na 3 buwan. Bibigyan mo si person ng kalayaan. Ngayon, yung kalayaan na yun, pwede siyang maging iba't ibang anyo. Parang yung butterfly, iba't ibang kulay. So, yung kalayaan nyo, pwedeng makipag-break ka kay person, pansamantala, cool off, pwede rin. Or sa iba naman na hindi mo siya pwedeng hiwalayan, more lang lie-low kayo ni person. Kanya-kanya. Para mag-partners kayo, pero hindi mo siya kinokontrol, hayaan mo lang siya sa ginagawa niya. And yung iba naman, more, hayaan mo lang si person, binibigyan mo siyang time para pag-isipan kung anong balak niya sa connection niyo. Binibigyan mo siyang freedom. Sa pakaramdam mo, ito yung kailangan niya, freedom. Hindi mo mahanap ang happiness sa ibang tao kasi ikaw lang makakapagbigay niya na. Hindi mo pwedeng iasa sa isang tao ang happiness mo. It's your responsibility. Mahirap iasa sa isang tao na papasayahin ka niya. Payo ko lang yan. Payong kaibigan. I'm thinking of you. Ba't pa ako isa? Na-feel ko ang lungkot mo. Something malungkot sa reading. May something na sad. Ngayon, kung dumadaan ka sa deep sadness, kasi marami nangyari sa buhay natin, diba? Kung ano man tong episode or chapter ng life mo na parang nalulungkot ka, i-feel mo talaga yun. I-feel mo siya. Wala masamang malungkot. Wala masamang maiyak. Wala masama. Huwag tayo matakot sa emotions natin. Mapakita lang sa next 3 months, merong sadness kasi para may separation. May sadness kasi parang mga expectation hindi na-meet. May sadness kasi parang yung person hindi siya nakikipag-usap ng maayos and parang nag-escapism ang person. So yung next 3 months, focus ka sa sarili mo. Focus ka sa'yo. I-improve mo yung sarili mo, improve mo yung kaperahan mo, gagawin mo yung mga bagay para sa'yo. Yung love life mo, manatili siyang ganon. Pero pagkatapos ng 3 buwan, makikita mong pagbabago. Pag nag-focus ka sa love sa sarili, makikita mo may pagbabago sa galaw ng connection mo kay person. The next 3 months, magiging mahirap, malungkot para sa'yo kung dumadaan ka sa breakup. I know I messed up everything. Matagal na realization. Minsan nare-realize ng tao na mahalaga tayo kapag wala na tayo doon sa buhay nila. Ganun talaga. So, kung dumadaan ka sa separation, possible mahirap na time to sa'yo. Next 3 months, parang binibuild up mo ulit yung self-confidence mo. Binibigyan mo ulit ng lakas ng loob ang sarili mo. Pinapaganda mo ulit ang tingin mo sa sarili mo. Para kasing nawala ang kumpiyansa mo sa sarili. So sa next 3 months, babalik ang confidence mo, babalik ang sigla mo, babalik yung lakas ng loob mo. And then, mapapansin mo, bago magtapos ng 3 months, yung person na yun parang matatauhan siya. Maintindihan niya na, teka, parang sinira ko ata yung relasyon. Parang yun. And pwede mo i-claim na kung wala si person sa life mo ngayon, missing in action siya. Pwede mo i-claim na after 3 months na to, itong 3 months na to, focus ka sa'yo, and then after nito, matatanggap mo yung matagal mo nang hinihiling kay person na aminin niya yung mga kasalanan niya sa'yo. Na ayusin niya yung mga pagkakamali. Para kasing sa energy ng reading, para may kasalanan sa'yo ang taong tinatanong mo. Ay malaki. Sa next 3 months, hindi niya pa yan masyado maintindihan. Pero paglipas ng ilang buwan, maintindihan niya, parang ako ata ang nagkamali. Kung feeling mo, pwede pa kayo magkaayos si person, pwede kayong bumalik sa dati, wala masamang bigyan siya ng second chance. Yes, wala namang masama. Pero kung feeling mo, hindi talaga maganda yung nangyari, pwede ka din magsimula ulit ng panibago. Ang Wheel of Fortune is new chapter ng life mo.
papasok ka sa new chapter ng life mo na mas stable ka na emotionally and financially. Yan. Naapektuhan siguro ng love life mo yung kaperahan or yung kaperahan and love life, naghahalo na rin siya kasi puro pentacles So kapag nabibigo ka sa love, para naapektuhan yung pagtatrabaho mo, yung pagkita mo pera, naapektuhan din siya. Ayusin mo yung buhay mo. Meaning kung mayroong mga part ng life mo na nangangailangan ng attention, pwedeng bigyan mo muna siya attention. Parang yung next 3 months, hindi siya magandang i-focus sa love talaga para sa'yo. Kasi may iba ka mga aspeto ng buhay na napapabayaan dahil nakapokus ka sa love. Ang payo sa'yo ng card, mag-focus ka muna sa healing mo, sa pag-aayos ng buhay mo. And then, pag okay na, pwede mong bigyan ulit ng chance ng person kung okay pa talaga ang connection. Napakita lang na dadaan ka sa matinding healing process, dadaan ka sa journey ng self-love, ng healing. And pag naka-recover ka na yan, magkakaroon ka ulit ng time sa love. Lalim na sinasabi ko. Malungkot yung card na 10 of Swords sa paningin ko kasi parang umasa ka sa person and nabigo ka. Ayusin ni person mga pagkakamali niya. Pwede? Maganda nga ko lang. Isa lang. Di ko next reading group number 1. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Mag-trust ka. Na magkakaroon si person ng awakening. Maintindihan niya na may mga pagkakamali siya. Pag talaga broken-hearted tayo, halos pabayaan natin sa sarili natin. Halos pabayaan natin sa sarili natin. Halos. Ang payo ko, ibalik mo yung smile sa face mo. Umiti ka. Ba? Ayoko sabihin magpaganda ka, pero yes, improve mo yung sarili mo. Kung kailangan mo ng bagong haircut, yes. Or to focus ka sa sarili mo, huwag mong pabayaan sa sarili mo. Para kasi nalulungkot ka sa time na to, and meron ka pinagdadaan na mabigat. Pinapakita lang sa next 3 months, more mapopokus ka sa sarili mo, sa healing mo. And dahil sa ganito, dahil mas mamahali mo sarili mo, mapapansin mo yung person, makikita niya yung mga pagkakamali niya. Maintindihan niya na parang may nagawa akong mali. Pwede mo i-claim na after ng healing, makapag-healing ka, maayos din lahat. Napakita lang na may chance pa naman kayo ni person, may pag-asa pa. Pwedeng dumadaan ka sa ganito talaga para ipaalala sa'yo ni God na ikaw ang number 1 na tao sa buhay mo. Huwag mo ilagay ang kahit na sinong tao above pa sa'yo. Sa buhay mo to Ikaw lang din makakapagpasaya sa sarili mo. Maayos mo lahat to. Kung anumang pangit na nangyari sa love life, mas magiging maayos ng pagkatapos ng 3 buwan. Yung 3 months lang, dadaan ka sa healing process, sa healing journey, sa journey ng self-love. Mamali mo sarili mo, bibigay mo sarili mo, yung deserve mo, ayusin mong buhay mo, technically. Sa loob ng 3 buwan, wala kang ibang iisipan, kundi ayusin ko ang buhay ko. So ayusin mo ang buhay mo, ayusin mo yung kaperahan mo, ayusin mo yung career mo, ayusin mo lahat. Hanggang inaayos mo yon, unti-unti yung love life mo maayos din. Pwede may test ng sinasabi ko, ayusin mo yung career mo, ayusin mo yung kaperahan mo, ayusin mo yung ibang problema sa life mo, and then pwede mag-shift, magbago yung love life. May possibility, may transformation na pwede mangyari. Marating ko agad na tayo. Mula siguro ako as sa reading group 1. Let me know na lang sa comment. And if gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you everyone for watching the video. Sana kuha may messages na para sa'yo sa reading natin. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 2. So back tayo sa topic. Ano mangyayari sa next 3 months sa love life mo? Yan. So napili mo si Page of Wands and the Moon. Very exciting yung next 3 months para sa'yo. Possible marami kang makilala, marami magkagusto sa'yo, maraming magkaroon ng interest sa'yo. Baka hindi ka pa ready sa commitment, more nag-enjoy ka lang sa
Mga relationships na walang label, yan. Date dito, date doon, meet dito, meet doon. Pwede meron ka ding itinatangi sa heart mo. Yes, King of Cups. May taong nagmamahal sa'yo doon. Yes. Hindi man siya nawawala. Energy niya always nasa background. Napakita lang na masaya ang 3 buwan sa love life. Medyo nakakalito kasi ang dami naman nagkakagusto sa'yo. Pumili ka muna ng isa. Dami oh. Yan oh, dami. Magnet ka ba ng mga tao? Magnet ka. Ang person dito sa reading. Yung energy mo kasi, parang heartbreaker. Hindi mo kita kinukonsensya. Nakikita mo ba sa sarili mo na nasasaktan mo yung mga tao kasi feeling nila, love mo sila pero hindi naman talaga. Feeling ko lang, nakakatuwa ka siguro kasama, nakaka-enjoy ka kasama, madali ka makagaan ng loob, marami ka na tatanggap na positive feedback, compliments. So, nakikita ko, very colorful ang love life mo. Very obvious, very colorful. Maganda talaga siya. Kaso, may tendency na pwede mag-cause ka ng heartbreak sa maraming tao. As hindi alam ng tao kung love mo ba sila, hindi ba sila love. Kahit yung person tinatanong mo sa reading, possible hindi niya alam kung saan siya lulugar. Hindi niya alam kung anong mapipil niya sa connection niya. Nag-enjoy siyang kasama ka, pwede maka-experience ka maraming days, yan, maraming moments kasama mo si person, and flirting yan, pwedeng maraming beses ka magkausap. Para ka isang very attractive energy, nakakaagaw ka attention. So, next 3 months, daw masasaktan. Kung meaning nun, magad nga ako dito. At tayo gusto ko lang muna mag-isa. Gusto mo, pero hindi ka talaga mag-iisa. Pero napapagod ka na makipag-date. Agad ako ng isa pa, para fair tayo. Patas, sa group ng 2, so agad ako isa din. I'm your biggest fan. Baka maraming fans mo na in love sa'yo. Problema mo yun. Kulit ko. Mapangitila kita. Nakita ko lang, very exciting ang love life mo. Yan. Possible madami kang madidiscover na mga kakaiba. Pwede matuklasan mo na ang dami palang nagkakakrush sa'yo. Doon ako. Mga nagkakrush sa'yo, parang fans mo na nga sila eh. Alam mo yan? Marami ka tagahanga. Pwede makilala ka. Maraming taong interested makadate ka. Pwede pagbigyan mo 1, 2. So, may damang tao na pwedeng lagi mo nakakadate or lagi mo kausap. Yan. Pwede napaka-choosy mo dahil mapili. Yes, ang feeling ko lang parang heartbreaker energy. Yung hindi naman pa-fall. Ikaw kasi nakakaalam nun eh. Wala man tayong judgment. Charismatic ang person. Dami na in love sa'yo. Hindi ka pa ready sa commitment, hindi ka pa ready sa serious relationship, pwede kang pumasok sa MU, yan. Walang label. Kasi hindi ka pa handa, nahanap mo pa talaga yung person na para sa'yo. Very exciting lang yung love life mo. Sa next 3 months, mapifeel mo parang binubuhusan ka ng pagmamahal ng mga tao or ng isang tao. Nalulunod ka sa love ng gagaling sa kanya. Na may part na parang gusto mo muna mag-isa, gusto mo lumayo, mag-disconnect. Kasi parang na-overwhelm ka. Ang first sign niya ng nasusuffocate, yung parang smothering, yung parang feeling mo, nalulunod ka sa pagmamahal. And yan yung naging conflict mo. Bigyan ka ng song, Material Girl. Dami-dami song, no? And I'm a material girl. Living in a material world, living up. Hindi ko sinasabi material girl Tama-sama. Practical ka siguro na girl. Or practical person. Yes. And pwede mo pag-aralan sinasabi ko sa reading. Possible lang, sa next 3 months, mapapansin mo, parang magnetic yung energy mo. Lumalabas yung creativity mo. So, pwede ito makita sa paraan mo ng pagdadala ng sarili, yan, very playful, very creative. Pwede may papalitan ka sa style mo, like, pwedeng sa style mo ng pananamit, and makaka-attract ka ng maraming
suitors, yan. Pwedeng meron kang crush and then malaman mo, crush ka din niya. Impossible. Paano yun? MU na kayo. Pwedeng MU. Yan, mutual understanding. Kung nasa ganito ka relationship na magpapatuloy ito. More relationship na wala masyadong attachment, wala masyadong commitment. And ikaw nakakaalam kung nag-resonate ka sa message ng cards. Pinapakita lang na exciting yung love life mo sa next 3 months kasi marami kang nakikilala, maraming mga tao nagpapakita ng interest sa'yo. And dahil dito, mas nagiging masaya yung life mo, mas nag-enjoy ka. Kung hindi ka pa ready sa commitment, na wala naman masama. And ikaw makakaalam kung gano'n na-feel mo na gusto mo lang yung attention ng person pero hindi mo talaga gusto yung commitment ng person. Hindi mo talaga gusto na relationship. More lang gusto mo ng fun. More lang gusto mo ng enjoyment. More lang gusto mo may makasama. So, pag-aralan. Magad lang ako ng karta. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. So, yung possibility, ikaw na harap pa. Very passionate yung nasa likod. Possibility, makakataka ka ng equal partner sa'yo. And projection yan So, meaning ko ano yung ibinibigay mo, yun din na-attract mo. So, kung hindi ka ganun ka-serious sa relationship, then pwede ka makamagnet ng mga tao na hindi din ganun ka-serious sa relasyon. Yung possibility mataas. Kaya mahalaga intention. Mahalaga intention Ano ba yung relationship para sa'yo? Ngayon, kung seryoso ka sa relasyon, then pwede mo i-claim magnet ka ng very serious din sa relationship. Minsan nangyari din to na mayroon ka talagang taong mahal na nandun sa pinakamalalim na part ng heart mo and dahil wala siya sa life mo, ito ang nangyayari. Pansamantala, nag-enjoy ka sa company ng iba. Parang hindi mo maibigay yung heart mo sa ibang tao dahil may nagmamaari na talaga nun. And sino yung nagmamaari na yun? Is ikaw nakakaalam. Parang yung feeling na hindi ka makapag-seryoso sa mga connections na meron kasi meron ka talagang itinatangi. Naka-reserve yung heart mo sa iba. Ang lalim sinasabi ko, baka meron kang tinatagong pagmamahal sa isang tao. Or pwede din siyang reversed. Pwede yung person tinatanong mo, napipil mo parang ang flirty niya, parang dami niyang mga connections, dami niyang mga other people nandun, marami kang competition sa kanya, pero malalaman mo sa dulo na ikaw pala yung tinatangi niya. Ikaw pala yung inire-reserve niya sa heart niya. Pinagsaselos ka niya. Mag-enjoy ka sa next 3 months. Yan. And marami kang makikilala mga tao. Yan. Para ka na kasi magnet ng mga tao. Alam mo yun, hindi sinasadya. Ang dami mong na-attract. Nangyayari talaga to, lalo na kung nakikita ka, yan, meron kang influence, meron kang authority, or sabihin natin na physically attractive kang person, dami talaga magkaka-crush sa'yo. Love life ang pinag-usapan natin so possible, marami talaga magpakita sa'yo ng interest. Pero may isa doon na itinatangi mo, pwede meron ka itinatanging person. Yan. Pwede may tao kung misteryoso na darating sa life mo. Mysterious person. Pwede may magsasend sa'yo mga mysterious messages, yan. Stalker, pwede? Kung sabihin stalker, nakakatakot kasi pag stalker. Pwedeng fan. Meron kang biggest fan. Kung sino yun. Merong anonymous na person nagsusupport sa'yo. Ngayon, kung meron talaga, meron talaga, hindi malalaman mo kung sino to. Kung sino siya. Finally, malalaman mo kung sino tong anonymous person sa life mo. Ngayon, kung na-inlove ka sa mga idols, mga influencer, social media influencer, then magiging very exciting ang 3 months para sa'yo. Wala masama kung magka-crush ka sa mga idols. Wala nang masama.
kung nagre-resonate ka sa message na to, pwede kasing meron kang pinapangarap na person. Damo niya na, so parang may iniisip kang tao sa gabi. Ano yung possibility? Napakita lang na next 3 months, very fiery, very exciting yan. Marami kang mga experiences talaga. And pwede makamit ka ng mga tao na parang ikaw din, na naghahanap ng excitement sa love. Yan. And possible, possibility na mas makikilala mo yung sarili mo sa next 3 months mataas. Ang page of one's energy risk taker. Walang takot. So para ka isang tao na walang takot, i-open ang emotion mo sa ibang tao. Dahil siguro hindi ka pa ganun ka ready sa love. So baliwala sa'yo kung hindi mag-work ang relasyon or mag-work. Ayaw natin sabihin naglalaro ka sa love, pero more lang, hindi ka pa ganun ka-serious sa pakikipagrelasyon. And dahil dito, parang lumalabas na very playful ang energy mo. Open ka sa possibilities na pwede ka makapagrelasyon, pwedeng hindi. Pwedeng commitment, pwedeng hindi. Nandyan, parang pinapakita mo sa mga tao na you're single and available. Yan. Parang pwede din to ng mga friends with benefits yan kung open ka doon sa ganon. Pwede. Pwede ka ma-involve sa mga friends mo na romantically. Like kung may friend ka na may gusto ka sa friend mo, pwede ka ma-involve sa friend mo romantically. Kung may kaibigan ka na matagal mo na nagugustuhan, pwedeng gusto ka rin niya. Baka siya nga biggest fan mo eh. Pwede mo i-claim na next 3 months malaman mo na gusto ka ng friend mo. Doon na ako. Nagpapawisan ako sa reading na to. Pwede may friend ka na in love sa'yo. Baka ma-surprise ka malaman mo sino. But I think all good na tayo. Siguro ko at sa reading, group number 2. If gusto mo ng personal card reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko. larisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Larissa Taro. Sana kuha mo messages na para sa'yo sa reading natin. Let me know na lang sa comment. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our next reading. Namaste. Welcome to your reading group 3 sa back tayo sa topic, your love life in the next 3 months. So napili mo dito, Scorpio, and 3 of Pentacles. 3 of Pentacles, card ito ng collaboration, teamwork, and card din ito ng pag-build. Pwedeng isa kang master builder. Kung ano man ang simulan mo, sigurado magtatagumpay. Possible yung person tinatanong mo, spiritually connected ka sa kanya. Kung may tinatanong ka na person, pakiramdam mo, nagbibigay siya sa'yo ng stability, peace, and nakaka-feel ka talaga ng resonance sa energy niya. Malalim. Possible marami mga nagpunta dito sa group number 3. Deep feelers. Nakaka-feel ka ng emotions na malalim talaga. Possible, isa kang tao na matalino, wise, or parang kang teacher din. Madami ka na pagdaanan sa buhay. Stable ka sa emosyon mo. Napakita lang next 3 months, mas mapapanatag ang emosyon mo. Mas maging kalmado ka. And mas maintindihan mo yung nangyayari sa love life mo. Pwedeng time din ito na more nag-iisa ka, more pinag-aaralan mo yung sitwasyon. Mas nakakonect ka sa spirituality or sa religion, pwede din. Pwede marami nagpunta dito, nahirapan ka sa love. Pag-aralan, pwedeng galing ka sa group number 2. Or pwede kang pumunta sa group number 2 kung hindi ka nag-resonate dito sa reading sa group number 3. Para kasi nagpunta dito mga tao na nakikita mo ibang tao, may partner, pero nakikita mo sa sarili mo, parang walang match sa'yo. So parang either lagi kang third wheel, like kang kasama mo friend mo na may date, or lagi kang sinasama pero lagi ka nag-end up nag-iisa. Parang nahihirapan ka sa relationship. Kaya hermit yan eh, parang card ng pagsusolo. Hindi natin sinasabi na wala kang magiging person, pwede naman meron.
Kaya pakita na sa next 3 months, possible kapareho pa rin itong mga nagdaan na ilang buwan. Kung sa mahabang panahon parang wala kang partner, pwedeng ganun pa rin siya sa loob ng 3 buwan na paparating. Parang ang lalim ng hinahanap mo sa isang person. Malalim hinahanap mo sa isang relasyon. Gusto mo yung relationship na matututo ka talaga, nagkoconnect kayo deeply, spiritually. Nahihirapan ka makita yon ngayon. Ang Four of Cups card ito ng panghihinayang. So, kung matagal ka na single, pwedeng nanghinayang ka sa mga times na napalampas mo yung mga opportunities na pwede ka nagka-partner noon. Pwede may pinanghihinayang kang person. Yan, more siya nanghihinayang, more siya parang hindi ka ganon ka-happy sa status ng love. Hierophant is mananatili siya kung ano siya. So, meaning kung single ka na mahabang panahon din, possibly, single ka pa rin sa loob ng 3 buwan. Nandun yung possibility. Bigay ko lang. Misa kasi parang hinahanap natin yung perfect na person. Parang, see the one. Pero ayaw mo na kasi ng mga relationship na hindi sure. Gusto mo ng sureness sa relasyon. Parang napipil ko lang sa energy. Sa next 3 months, kung single ka sa reading, single ka pa rin. Kung nahihirapan ka sa love, mahirapan ka pa rin sa love. Nandun yung possibility. Unless mayroon kang baguhan. Paano ka magkakaroon ng love life kung inilalayo mo sarili mo sa tao? Or kung sobra kang takot masaktan? Real talk lang kita. Real talk lang tayo. Hindi ka makakapag-expect na mahulog sa langit yung person, bigla na lang darating sa harapan mo. Minsan kailangan mo din ng effort. Minsan kailangan mo din ng time para bigyan ng time yung mga bagay-bagay na mag-fall into place. Hindi mapo-force sa mga connection, hindi siya mapipilit. Minsan kailangan mo din mag-let go and trust na may process si God kung paano niya papalapitin sa'yo ang person na yon. Pakaramdam ko yung magiging person mo pareho din sa'yo. Takot din magpakita ng feelings, takot din na mag-connect. Merong fear na pinanggagalingan siya. Hindi ka too old or too young para sa love. Kasi pakaramdam ko may takot ka sa judgment ng society na, ba't pa ako magmamahal? Matanda na ako dyan. No, hindi ka too old para magmahal. And okay lang din kung magmahal ka na mas bata sa'yo or mas matanda sa'yo. Kung older ka, hindi mo makita sa age group kung nasan ka. Minsan nakikita mo yung interest mo sa ibang age group. Kung let's say older ka, nagkakagusto ka sa younger. O young ka, nagkakagusto ka sa older na tao. And okay lang yon. Ang Hierophant is society. Huwag ka ma-pressure sa sinasabi ng society. Kasi love life mo yan Kung isa kang tao na over the age ng 40s, then nagkaka-awakening ka na wala akong care sa sinasabi nila. Parang ganon. Wala ka ng care sa opinion ng iba. So sa next 3 months, possible, magkakaroon ng spiritual awakening na love life ko to, bakit ba ako nagpapa-apekto sa sinasabi ng ibang tao? Yan. Kasi parang nag-hold back sa'yo yung sinasabi ng ibang tao or judgment ng ibang tao or yung takot sa sasabihin ng iba. At your Pentacles card yan ng collaboration. So possible, ayaw mo may masabing ibang tao, gusto mong makisama. Kaso, love life mo to Pag-aralan mabuti. Ngayon kung meron kang partner, meron kang karelasyon, at nagkaka-problem ka sa third party, pwede pa rin siya manatili na gano'n. Nagkaka-issue ka pa rin doon. Let's say na involved ka sa third party connection, may third party talaga sa connection nyo, pwede siya manatili na gano'n. Na manatili siya kung ano nangyayari. Dahil sa takot. Takot na magulo yung nangyayari. Hindi natin sinasabi na magtitiis ka sa third party connection, pero yun ang isang possibility kung involved ka sa third party. Ibigyan lang kita interpretasyon. Kung single ka, possible, nahirapan ka sa love life and manatili siyang ganito. Unless, lakasan mo ang loob mo and you put yourself out there. Yan. Na hindi nakakatakot magmahal. Yon.
kung lalakasan mo ang loob mo, pwede ka magkaroon ng connection. Pwede ka ma-involve sa ibang tao. Meaning, pwede ka magkaroon ng relationship kung lalakasan mo ang loob mo. Kung single ka, kung nasa third party connection ka, walang pagbabago. Mananatili siyang ganon. Kasi parang pinipili mo naman na magstay siya na third party connection. Mananatili siya na kung ano nangyayari. Ngayon kung nasa loving relationship ka, ano mangyayari? Di mananatili matatag ang relationship niyo. Kasi spiritually connected ka sa partner. Yung pagmamahalan niyo is bonded by parang spiritual na connection. Pwedeng hindi lang love, umiiral doon, more pa, parang si God na nasa center ng connection niya. And dahil si God nasa center ng connection niyo, hindi yan basta-basta mawawala. Meaning kung nasa relationship ka and loving ang partner mo sa'yo, mananatiling love ka ng partner mo. Mananatili ka na sa heart niya. Kahit nasan siya. Ano mangyari sa next 3 months, then yung loyalty ng person na sa'yo pa rin. Mananatili na, ikaw ang person niya. Maganda siya kung may partner ka. Like, pumunta ka sa reading, meron ka ng loving person, may partner ka, then mananatiling masaya ang connection nyo, mananatiling matatag, mananatiling nagtutulungan, and kahit ano pa mangyari, mag-stand kayo sa tabi ng isa't isa. Ngayon kung nasa third party ka, mananatili din ganon. Kung wala kang partner, mas mananatili siyang ganon. So parang ang pinaka energy reading, kung ano nangyari, is mananatili siyang ganon. Magad lang tayo. Let's have fun together. And, lalaki ako isa. Ikaw ang choice ko. Bigyan ka ng song Yung song na to, kanta to ni MRLD. Ang title nito, Ikaw Pa Rin. Bigyan ka ng lines. Halos di na makatulog, kakaisip ikaw ang dahilan. Ikaw ang pahinga, ang tanging ninanais, kahit di ka naman sa'kin papunta. Kung ano man na nangyayari sa love life mo, mananatili siya na ganon. Yes. Ngayon, kung nakaka-feel ka ng unrequited love sa isang person, like parang feeling mo, hindi niya ina-accept yung love na yon, huwag kang malungkot. Kasi mag-trust ka na may plan si God para sa'yo. Na-feel ko lang na baka meron kami na mahal na person and feeling mo na hindi niya nasusuklian yung love na yon. Mag-trust ka na may plano si God para sa love life mo. Magad lang tayo dito ng message para sa'yo. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Pwede mo i-claim na makatanggap ka message galing sa person na palagi mo iniisip. Message ng inspiration. Yung 8 of Wands kasi card yan ng communication And ito 11-11 So, pwede may claim na kung ang tagal mo na naghihintay na message galing sa person, maka-receive ka ng message galing sa kanya. Ang payo ko lang is, always piliin mo pa rin sarili mo, diba? Always. Yan. Ikaw ang choice ko. Hindi tayo naghihintay na piliin tayo ng person. Ano mo yan? Ang payo ko lang yan have fun together, yan. Enjoy pa rin. Next 3 months, enjoy pa rin. More mag-focus ka sa kung ano magpapasaya sa'yo. Payo ko lang yan. Pinapakita lang na parang mayroon kang person na hindi mo ma-express ang love mo sa kanya. Parang nahirapan kang express yung emotion mo sa person na to. Pwede din na pabaliktad. Pwede may person na nahihirapan mag-express ng emotion sa'yo. Pwedeng idaan na lang niya talaga sa mga signs, pwede, mga parinig, pasaring, pwedeng sa songs din. And kung nagre-resonate ka dito, kung feeling mo, pinaparinggan ka ni person, then, that's your intuition. Ikaw pa rin kasi nakakilala sa taong tinatanong mo Papakita lang na, meron siyang, parang energy ng unrequited love. So, hinihintay may person
mag-confess ng feelings. And next 3 months, possible. Maliit ang possibility na dumating yung gusto mo sa next 3 months. Alam mo yun? More, pinapakita lang na mananatili siya kung ano nangyayari. Ang masyadong paggalaw. Ngayon, kung pwede ka naman pumili ng ibang group, pwedeng pumunta ka sa group number 2. Pwede. Nakikita ko lang yung love life mo, very spiritual din siya sa'yo. Pwede ito yung spiritually connected ka sa tao, pero hindi kayo makapag-usap palagi. Hindi mo ma-feel ang presence na talaga sa life mo dahil siguro sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Sa next 3 months, pinaka-possible is magkaroon ka ng time ma-connect sa person na to. Pwede makareceive ka ng message sa kanya. Yan. And kung i-claim mo na finally malaman mo yung feelings niya, is pwede mo i-claim na finally malaman mo yung feelings ng person. Kung same ba kayo na nararamdaman. Or pareho ba kayong feelings. Pwede mo i-claim. But I think all good na tayo, group number 3. Hindi ko na-extend ang video. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if gusto mo ng personal card reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, elisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again, group 3, on our next reading. Namaste!